Working ako sa Makati, tapos umuuwi ako sa QC. Sa mapa, hindi naman mukhang sobrang layo. Pero alam naman ng kahit sinong nagko-commute sa Metro Manila na minsan hindi distance ang kalaban mo. Oras, siksikan, init, usok, pagod, at yung pakiramdam na ang tagal mong gumagalaw pero parang hindi ka naman umaabot. That day was not even unusually terrible. Siguro yun ang mas nakakapagod. Hindi siya one big bad day na pwede mong ikwento ng buo. Maliit na pagod lang na naipon. Maaga akong umalis para sa report sa office. Kape lang at tinapay ang breakfast ko. Pagdating ko, may backlog, may meeting na humaba, may pinabalik na output. Walang sumigaw sa akin, walang namahiya, pero buong araw, pakiramdam ko may hinahabol ako na hindi ko naman maabutan. By 6 p.m., gusto ko na lang umuwi. Pero siyempre, ang 6 p.m. sa Metro Manila hindi naman talaga start ng pahinga. Start pa lang yun ng pangalawang laban, yung pag-uwi. Paglabas ko ng building, punuan na agad. Ang daming tao, ang daming gustong makasakay, lahat mukhang pagod na rin. Nag-try ako mag-bus, wala. Naglakad ako ng mas malayo, baka may mas malaking chance. Wala rin. Nag-check ako ng app para mag-book, pero sobrang mahal. Naiintindihan ko naman kung bakit, pero hindi ibig sabihin kaya ko bayaran. So tumayo na lang ulit ako sa pila. Habang naghihintay, napatingin ako sa paligid. May lalaking antok na pero diretso pa rin nakatayo. May babae na paulit-ulit tumitingin sa phone niya. Siguro may naghihintay din sa kanya. May estudyanteng may backpack, mukhang gutom pero kalmado lang. Wala namang eksena, pero ramdam mo yung collective na pagod. Yung tahimik na hirap ng pag-uwi. Nakasakay din ako eventually, pero siksikan. Yung tipong hindi ka na makagalaw ng maayos. Hindi ko na chinek phone ko. Hindi ko na rin alam kung may nag-message ba. Ang iniisip ko na lang noon ay sana makauwi ako nang hindi mas lumalala ang araw. Traffic was bad in the usual way. Hindi naman yung tipong may aksidente o baha. Babagal lang talaga. Nakakapagod yung ordinary na bagal. Yung alam mong hindi ito exceptional, parte lang talaga siya ng routine at marahil yun ang dahilan kung bakit mas mabigat minsan. Kasi wala kang masisisi. Ganito lang talaga. Habang nakatingin ako sa bintana, doon nagsimulang pumasok yung mga tanong na madalas kong iniiwasan. Ganito na lang ba lagi? Ilang taon pa bang ganito? Kaya ko pa ba to nang hindi ako unti-unting nauubos? Hindi naman ako naghahanap ng dramatic na sagot. Pagod lang talaga ako. Pagod sa trabaho, sa biyahe, sa pagiging okay all the time. By the time nakababa ako at nakasakay pa jeep papunta sa amin, lagpas 10 p.m. na, hindi na ako nakakain ng maayos. Akala ko bibili na lang ako sa labas, pero sarado na yung usual na binibilhan ko. May ilang bukas pa, pero ayoko na talagang maghintay. Gusto ko na lang umuwi. Yung totoo, gusto ko rin sanang may magtanong kung okay lang ba ako, kahit alam kong medyo childish na isipin yun at this age. Pagdating ko sa street namin, tahimik na. May ilang bahay na may ilaw pa, may mahinang TV sa malayo, tapos yung usual na tahol ng aso na saglit lang. Normal na gabi lang, binuksan ko yung gate ng dahan-dahan kasi akala ko tulog na lahat. Pagpasok ko sa bahay, patay na halos lahat ng ilaw. Pero may isang bukas pa sa kusina. Nandoon si mama, nakaupo lang siya sa mesa, mukhang inaantok na, naka-house dress, simple lang. Pagkakita sa akin, tumayo siya at sinabi, "Dumating ka na." Iniiting ko lang ulit. Sabi ko, "Ma, ba't gising ka pa?" Sagot niya, "Akala ko maaga ka. Hindi ka ba kumakain, no?" Yun yung
eksaktong sandali na parang may kumulot sa dibdib ko. Hindi niya sinabi, bakit ang late mo? Hindi niya sinabi, ba't hindi ka nag-message? Hindi rin, ang tagal mo naman. Ang una niyang naisip, gutom ako. Kinuha niya yung kawali at ininit yung pansit canton na niluto niya. Hindi naman special, hindi naman handa. Simpleng pansit canton lang na may itlog at konting gulay. May baso na rin ng tubig sa mesa. Parang matagal na niya akong hinihintay pero ayaw niyang gawing big deal. Nakatayo lang ako roon, hawak ko pa rin bag ko, amoy usok at biyahe. Tapos siya, parang ang pinaka-normal na bagay sa mundo ay antayin ako hanggang halos 11:00 para pakainin. Umupo ako at sabi ko, "Ma, natulog ka na sana. Kaya ko naman." Sabi niya, "Alam ko, pero iba pa rin pag may mainit kang kakainin pag-uwi." Yun lang, walang speech, walang malalim na lecture. Pero doon ako halos maiyak sa harap ng pansit canton. Hindi kasi kami expressive na pamilya in words. Hindi kami yung tipong laging nagsasabihan ng mahahabang thank you o I love you. Usually, practical lang usapan sa bahay. May pasok ka ba bukas? Nabayaran na ba ang kuryente? May ulam pa sa ref? Ganon. Pero hindi ibig sabihin wala ang lambing. Nandun lang siya sa routine, sa baon, sa pag-alala kung umuulan, sa pagtatanong kung nakakain ka na. Habang kumakain ako, minsan-minsan nagtatanong si mama, mahirap biyahe? Anong oras alis mo bukas? Gusto mo pa? Sumasagot lang din ako ng maikli. Oh, maaga. Okay na. Normal na usapan lang. Pero sa loob ko, parang may bumigay na pagod na matagal ko ng tahimik na dinadala. Kasi ang totoo, matagal na akong pagod. Hindi lang sa work, hindi lang sa commute. Pagod ako sa pakiramdam na kailangan laging functional. Laging may next task. Laging may bayarin, deadline, target, savings goal, plano. Pagod ako sa sagot na okay lang kahit minsan hindi naman talaga okay. And I know hindi naman ako unique doon. Maraming tao ang ganito. Pero kahit common siya, mabigat pa rin kapag ikaw ang nandun. Minsan kasi habang tumatanda ka, parang expected na kaya mo na lahat. Dapat sanay ka na sa pressure. Dapat independent ka na. Dapat hindi ka na tinatamaan ng maliliit na bagay. Pero minsan hindi naman grand solution ang kailangan mo. Minsan gusto mo lang ng isang bagay na hindi humihingi ng explanation mula sa'yo. That night, pansit canton yung bagay na yon. Hindi niya inayos yung buhay ko. Hindi niya sinagot yung questions ko tungkol sa trabaho, future, o kung tama pa ba yung tinatahak ko. Hindi niya pinagaan ang traffic sa Metro Manila. Hindi niya binura yung pagod ko. Pero for a few minutes, pinaramdam niya na may uuwian akong hindi kailangang pag-effort-an. I think iyon ang tumama sa akin na may mga taong mahal ka sa paraang sobrang tahimik kaya minsan hindi mo na napapansin. Hindi dahil kulang sila magmahal, kundi dahil nasanay ka na sa anyo ng pagmamahal nila. Naalala ko tuloy yung mas bata pa ako, yung pag-uwi galing school, may merienda. Pag may sakit, may lugaw. Pag exam week, may tahimik na kape sa mesa. Pag hindi ka nagsasalita pero halatang may iniisip, may hiniwang prutas sa kusina. Hindi naman nila sinasabing, I know you're having a hard time, pero alam mo na yun ang ibig sabihin. Ganon si mama. Ganon din siguro ang maraming magulang. Hindi sila laging malakas magsalita tungkol sa feelings. Pero marunong silang maghintay, maganda, magtira, magpainit ng pagkain. At minsan, sa ganong paraan mo, mararamdaman na may sumasalo pa rin sa'yo. Pagkatapos kong kumain, hinugasan ko yung plato ko kahit sinabi niyang bukas na. Tapos bago siya matulog, sabi niya lang, matulog ka na rin. Maaga ka pa bukas.
ordinaryong linya, araw-araw mong maririnig sa maraming bahay. Pero pagpasok ko sa kwarto ko, doon ako naupo sa gilid ng kama at natahimik. Ang dami kong hinahabol sa labas. Better pay, stability, career growth, kung ano-ano pang bagay na kailangan isipin kapag adult ka na. Lahat importante. Pero minsan, sa sobrang focus mo sa survival, nagiging manhid ka sa mga simpleng bagay na nagpapatuloy sa'yo. I think iyon ang gusto kong tandaan mula sa gabing iyon. Na may mga araw na hindi ka ililigtas ng malaking solusyon. Walang motivational quote, walang perfect plan, walang dramatic turning point. Minsan ang sasalo sa'yo ay isang simpleng bagay na ginawa ng taong matagal ka ng mahal, kahit hindi nila sabihin ng malalim. Mainit na pansit canton, isang basong tubig, isang ilaw sa kusina na hindi pa pinapatay. Isang nanay na siniguradong may uuwian kang pahinga. Hindi ko sinabi lahat ito kay mama kinabukasan. Hindi ko kayang biglain ng ganong kahabang speech. Pero bago ako umalis, nadaanan ko siya sa kusina at sinabi ko lang, "Ma, salamat kagabi." Tumingin siya sa akin na parang nagtataka pa kung para saan, tapos tumango lang. Wala yun. Pero alam naman nating lahat na may mga wala yun na hindi naman talaga walang halaga. Ayun lang. Maybe this sounds small sa iba, and honestly, small naman talaga siya. Pero kung pagod ka rin lately, sana may umalalay din sa'yo kahit sa simpleng paraan. At kung may taong gumagawa nun para sa'yo ng tahimik, sana mapansin mo rin habang nandyan pa. Hindi para mag-guilty, hindi para maging sentimental, for no reason. Kundi para maalala mo lang na sa gitna ng traffic, deadlines, bills, at lahat ng nakakapagod, may mga tao pa rin nag-iwan ng init para sa'yo pag-uwi mo. Minsan sapat na muna yun. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.